Anong gagawin ko? Humingi ka ng tawad kay Lynette. Galit na galit nga itong si Lynette nang bigla na lamang umuwi itong si Annalyn ng 10 oras na gabi. Kaya pala talagang hindi siya mapakali at di makatulog. Nagkape na nga lang siya ng 10 oras dahil alam niya may masama talagang nangyari sa kanyang anak. Awang-awa siya sa kanyang anak dahil malungkot itong umuwi at may galos pa ito sa kanyang siko. Dito nga nalaman niya na muntik na pala itong masagasaan ng dahil nga kay Zoe. Kaya naman nang tumawag nga itong si RJ dito nga kay Lynette. Dito binuhos ni Lynette ang lahat ng kanyang sama ng loob dito. Dahil hindi nga niya nagawa ang kanyang pangako na siya na ang bahala dito sa kay Annalyn. Libay naman ni RJ na intindihin lang umano itong si Zoe dahil nga sa may pinagdadraanan nga ito gawa ng napalayas nga niya ang kanyang mami at hindi maayos ang kanilang sitwasyon bilang pamilya sa ngayon. Subalit iginiit ni Lynette na kahit daw walang pinagdadraanan si Zoe, lagi pa rin itong may masamang ginagawa sa kanyang anak at lagi itong nananakit. Ilang beses na kasi itong nangyari at ni minsan daw hindi sila nakarinig ng sorry kahit na nga muntikan na silang mamatay. Kaya naman itong si RJ ay medyo nakonsensya at naghingi ng paumanhin. Sinabi niya na siya na nga ang mismo ang hihingi ng patawad sa mga ginawa ni Moira at ni Zoe sa kanila. Subalit galit pa rin itong si Lynette at sinabing walang magagawa ang kanyang mga sorry kung paulit-ulit lang ang senaryo. Nga naman kasing ma-attitude ang kanyang anak na si Zoe, manang-mana sa kanyang inang si Moira at ubod pa ng sinungaling. Samantala, dahil nga sa nagmamakaawa itong si Zoe, napuntahan ang kanyang mami at patawarin sa kanyang mga ginawa. Pagbibigyan niya ang anak na si Zoe, para na rin mabawasan ang nararamdaman nitong sama ng loob sa kanya. Subalit nang nandoon na nga sila sa loob ng hotel na tinutuluyan ni Moira, agad na naghingi ng tawad nitong si Moira at lumuhod pa sa kanya. Subalit sinabi na ni RJ diretsahan kay Moira na kahit anuman ang kanyang sabihin ay hindi na siya agad-agad naniniwala sa mga paikot-ikot na kanyang ginagawa sa kanya noon. Parito lang umano siya dahil pinagbigyan niya ang kahilingan ng kanyang anak na si Zoe dahil naaawa siya dito. Subalit iginit ni Moira na gagawin niya ang lahat, mapatawad nga lang siya ni RJ. Kaya naman nga itong si RJ, kung gusto daw talaga niyang mapatawad nga niya, meron siyang isang kondisyon. Ito nga ay maghihingo siya ng sorry dito kay Lynette. Kaya naman nanlisik ang mga mata nitong si Moira. Gulat na gulat siya at hindi niya maintindihan kung bakit kay Lynette nga siya maghihingi ng sorry. Dito nga sinabi ni RJ na nakalimutan ba daw niya o nagkaroon ba din daw siya ng amnesia na dati pinagbibintangan niya ito nga si Lynette na siya ang may kasalanan kung bakit na aksidente siya. Isot naman ni Moira ay nagawa umano niya yun dahil kay Lynette, dahil sa iiwanan siya ni RJ dahil kay Lynette ay nagawa niyang maitulak nga at nagkaroon nga ng aksidente. Subalit sinabi ni RJ na hindi siya iiwan ng dahil kay Lynette, kundi dahil sa kanyang mga pinagagawa. At kung ayaw doon niya, ang kondisyon ay wag na siyang ngarap na mapapatawad sa kanyang mga pinagagawa. Dagpa nga ni RJ na pwede ba daw na for the very first time ay wag puro ibang tao ang i-blame niya sa kanyang mga kasalanan, kundi ako nito at aminin at matutong humingi ng patawad. Wala na nga nagawa itong si Moira at wala din siyang ibang option, kundi sundin na lang ang hiling ni RJ. Tabag sa kanyang kalooban ang gusto nitong si RJ. Ngunit dahil gustong-gusto niya talaga na patawarin siya ni RJ, akala niya mabubuo nga ulit ang kanilang pamilya sa oras na ginawa niya na maghingi ng tawad dito kay Lynette. Subalit nagkakamali siya
Gigil nga si Moira dito kay Lynette, subalit talagang sa mga oras na yun, sinakyan niya ang kanyang asawa. Dahil may mga plano pa siya dito at gusto niya makabalik ulit sa kanyang bahay. Subalit hindi na ngayon mangyayari. Lalo't kahit lumuhod siya kay Lynette at mapatawad man siya nito. Subalit si RJ ay talagang wala ng amor sa kanyang asawa. Dagdag pa doon, nagkausap na ang magkapatid na si Giselle. Gigil na gigil ito sa kanya at ikinuwento ang lahat ng mga nangyayari noon. Sinabi din ni RJ na wala ng rason para magsama pa nga sila ni Moira sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya. Lalo't marami mga bagay ang nasira nang dahil sa kanyang aksidente. At marami pang mga kasinungalingan na alam niya, tinatago pa rin hanggang ngayon ni Moira. Marami pa siyang gustong malaman na alam niyang sinisekreto pa rin ng kanyang asawa. Bukod pa doon, wala na siyang tiwala kay Moira sa lahat ng mga ginawa niya dito. Sabi pa nga sa kasabihan, kapag ang tiwala ang nawala sa isang relasyon ay mahirap na nga itong ibalik. Abangan natin ang mga next episode at kung ano ang mga next na hakbang ni RJ at ni Lynette. Abangan!